Happy start of the year, mga ka! Woohoo! A Happy New Year, Kuya Drew! At sa inyo, mga kaaha, may spaghetti at salad pa ba kayo sa ref? Paubos na yung sa amin, Pink. Pero ang hindi mauubos, ang amazing stories natin ngayong bagong taon. Kaya naman, ito na ang mga pasabog naming amazing stories para sa unang linggo ng taon. Wow, unang linggo ng taon. Gigil na ba kayong maningil? Hindi na utang, ha? Maghihiganti ako. Kundi maghiganti. Hinahanap nyo, di ba? Ito yung gusto nyo, di ba? Yung mutya. Dadalaw tayo sa set ng pinakabagong drama series, Ang Makiling. At aakitin din tayo mismo sa Bundok Makiling. Totoo nga kaya ang mga hiwagang bumabala dito. Dito sa Quezon Province, ang nakilala naming bata, hindi itim at hindi rin brown ang mata dahil kundi kulay blue o asul. Kahit pa ang mga magulang niya ay 100% Pinoy. Taas kamay ng mga gustong swertehin buong taon, mapanegosyo o maging sa pag-ibig. Pampaswerte reveal ang aming ibubunyag na. Para tayo swertihin, kailangan natin mag-decorate o mag-display na. Ang common o madalas na kulay ng mga mata nating Pinoy ay brown. Pero dito sa Quezon Province, ang nakilala naming bata, hindi itim at hindi rin brown ang mata dahil kundi kulay blue o asul. Kahit pa ang mga magulang niya ay 100% Pinoy. Siya si Ian Saigo, 12 taong gulang. Don't be fooled, mga kaaha, dahil hindi raw filter yan. Sadyang kulay asul lang talaga ang mga mata niya. Ang ganda ng mata niya, oh. Ipinanganak na may blue eyes si Ian, ayon sa nanay niyang si Marilyn. Kaya naman naging apple of the eye siya sa kanilang lugar. Ang kulay ng mga mata ay categorized as blue, green, or brown. 70% of the world's population, kulay brown ang iris o yung colored tissue ng ating mga mata. Samantalang 8 to 10% lang ang may mga blue eyes. And only about 2% lang daw ang may natural green eyes. Ayon sa mga eksperto, pagkapanganak natin ay karaniwang kulay gray o blue ang kulay ng mga mata natin. Wala pa raw kasing melanin ng iris ng mga baby, pero nagiging darker ang kulay nito habang tayo ay tumatanda. Pero iba raw si Ian, dahil never nagbago ang kulay ng kanyang mga mata habang lumalaki. Binayaan si Ian ng blue eyes. Pero ibang kapansanan pala ang iniinda ng bata. Si Ian kasi ipinanganak ding pipi at bingi. Nalaman ko po na naging pipi at bingi po siya nung mga around 9 months po siya. Tataka po ako kasi kahit po na may sumisigaw, may kumikidlat, kumukulog, parang wala po siyang response. Pinatingnan namin si Ian sa mga eksperto para malaman ang totoong kalagayan niya. I think it's a Waardenburg syndrome. Yung Waardenburg syndrome, it consists of changes in the pigmentation of the skin, eyes, hair. Usually nagkakaroon ng mutation during the time na pinagbubuntis ng ina. So nagbabago yung mga genes and then yung melanocytes, yung pigment-producing cells, sila yung naiiba. So naaapektuhan. So in the end, yung bata nagkakaroon ng changes sa mata. Kahit ano pa ang kulay ng ating mga mata, maraming magagandang bagay ang makikita nito. At huwag sanang maipagkait ang isang makulay na mundo sa mga tulad ni Ian. Aha! Gigil na ba kayong maningil? At bagong taon, bagong pagkakataon. Para gumanti? Maria Makiling, tulungan mo ko! Dito iikot ang pinakabagong revenge drama series na magpapakulo ng inyong mga dugo tuwing hapon. Kung ano man yan, game ako dyan. Ito ang Makiling, ang unang pasabog na handog ng GMA Public Affairs ngayong 2024. Mayapa ang pamumuhay ng dalagang si Amira sa bundok ng Makiling. Nagmula siya sa pamilya ng mga manggagamot at albularyo. Dahil sa pangarap na maginhawang buhay, makikipagsapalaran si Amira sa Maynila. Mamamasukan siya bilang janitress sa isang university. At dito magkurus ang landas nila ng Crazy Five. Ang mga bully at tinik sa buhay ni Amira. I'm TJ Marquez at ako po dito si Oliver. Isa po itong spoiled na anak ng principal ng school. So medyo dahil anak nga siya ng principal ng school, kahit anong kalokohan ginagawa niya, nakakalusot.
Guys, ako po si Christopher Martin at ako po dito ay si Seb. One of two sa Terra Siblings, yes, isa sa mga magpapahirap sa buhay ni Amira. Ako naman po si Royce Cabrera at ang ginagampanan ko dito ay si Ren. Anak ng pulis at isa din sa miyembro ng Crazy Five. Yan, Crazy Five. At magbibigay craziness sa inyong buhay afternoon. ni Amira. Kumitan ba natin yung bokbok? Ako po si Myrtle Sarosa, gaganap bilang si Portia. Go-getter talaga si Portia. Gustong-gusto niya maabot yung lahat ng pangarap niya, subalit, naaapakan niya yung ibang tao para makuha ito. Pero alam niyo ba ang bully na si Myrtle sa Makiling? Siya palang biktima ng pambubuli sa totoong buhay. Nung bata kasi ako, meron akong classmate na, grabe. Pili ko iiyak ako, nag-off character ako bigla. Isa sa mga paksang tatalakayin sa revenge drama na Makiling ay ang bullying. Maghihiganti ako! Iba-ibang klase ng pambubuli ang gagawin ng grupong Crazy Five kay Amira na ginagampanan ni Elle Villanueva. Ang pagmumula ng inggit at galit ng Crazy Five kay Amira, walang iba kundi ang mahiwagang bulaklak na kung tawagin ay mutya. Kaya raw magpagaling ng sugat ng magical flower na ito. Ito yung hinahanap nyo, diba? Ito yung gusto nyo, diba? Yung mutya! Dahil sa bigat ng bawat eksena, challenging para sa Makiling cast ang pagganap sa kanilang mga role. To be honest, ito yung pinaka-challenging na role na ginawa ko. Because madaming beses siya binubuli, pinagkakaisahan siya palagi. Ang hirap ng pinagdadaanan ng character ko. May times na hindi na ako nakakatulog sa bahay. Nadadala ko siya sa bahay. Feeling ko ako pa din si Amira. Mahirap mag-let go sa character. Tension, action! Bukod kay Elle, malaking hamon din para kay Myrtle ang papel ng kontrabida. Mula sa Makiling, siya ang reyna ng pambubuli. Sa totoong buhay, siya pala mismo ang biktima ng bullying. Nung bata kasi ako, meron akong classmate na, grabe. Pili ko iiyak ako, nag-off character ako bigla. This was back in grade school. Meron akong classmate na sinabihan niya yung lahat ng classmates ko na bawal ako kausapin. Kapag kinausap ako, magkakaroon sila ng parang sakit. Kukuha ng sand, tapos ibabato sa akin. Tapos yun yung laro nila dati. And back then, hindi ko naisip na bullying siya. I was just thinking na siguro yun siya. Pero it really stopped me sometimes from going to school. Yun yung dahilan kung bakit sobrang naging fan ako ng anime. But eventually, years later, nakilala ko ulit yung bully ko na yon and she apologized. Maraming types ng bullying. Isa dito, ang very common is physical. Ito yung meron ng aspeto ng pananakit. Another naman is social bullying. Meaning, ito naman yung form ng bullying kung saan ina-exclude, for example, isang individual from a group. So parang pinapa-make feel nila na ang isang individual ay hindi kasali. Ang impact nito is very significant sa emotional state, sa psychological state or mental state ng isang individual. Magkakaranas sila ng signs and symptoms of depression, nagkakaroon sila ng trauma because of the bullying, so nagkakaroon also ng anxiety attacks. And of course, may impact din ito sa kanilang kalusugan, physical. My take on bullying, of course, I don't like bullying. Sana hindi na lang siya ginagawa ng ibang tao. Sana hindi na lang nila pinapasa yung pain nila sa ibang tao. Kasi tao lang din kami, tao lang din tayong lahat, di ba? Nakakaramdam tayong lahat. Ito ay tingin natin nakakaapekto na sa ating pagkatao. Number one, i-report natin kaagad. Let's speak up kung meron tayong mga trusted individuals sa school or sa ating family. Alam natin na ang support system is very important para we don't go through this situation on our own. Sa school community, dapat ay strengthen nila ang kanilang campaign about no to bullying, no to violence. Nabes na kasi natin pinapahirapan si Amira. Tandaan mga kaaha, kailanman ay hindi naging tama ang anumang uri ng pambubuli. Pero hindi matatapos sa pang-aapi ang kwento sa Makiling. Dahil si Amira, magbabalik at maghihiganti.
Nagtatagumpay kaya siya? O baka siya mismo ang lasunin ng kanyang galit? Mapapanood na ang Makiling simula bukas mga kapuso, 4:05 PM sa GMA Afternoon Prime. Sa probinsya ng Laguna matatagpuan ang isa sa mga pinakakilalang bundok sa Pilipinas. Ang Bundok Makiling. Bukod sa angking ganda, ang Makiling nababalot din ng samot-saring hiwaga. Binalot ng takot ang isa nating kaaha matapos siyang tangkaying akitin ang Bundok Makiling. Membro po ako ng Pag-asa Youth Association of the Philippines ng Las Piñas City. Karoon po ng plano yung organization po namin na magkaroon ng team building sa Mount Makiling po. Gagabi na, magdidilim na ha. Walang maghihiwalay, vipers tayo, body-body. Ha? Double tayo. Sa pag-akyat ni Jeric sa Makiling, hindi niya akalaing titindig ang kanyang mga balahibo. Meron kasi kaming tinatawag na open forum session, tapos meron kaming bonfire na sinet up para sa buong group. Nung nag-aantay na kami doon, patingin-tingin ako sa headquarters kasi nga tinitignan ko kung kompleto na ba kami. Hanggang sa napatingin ako sa may likod ng headquarters namin. Meron akong nakitang parang figure, parang itsura ng tao kasi taas talaga siya ng tao. Gumagalaw siya na parang tao. Yung hugis ng katawan, yung damit, yung kulay ng damit niya. Kaparehas talaga siya nung someone na kasama din namin doon sa youth camp na yon. Pagbalik niya sa camp, nasorpresa ako na yung tao na akala kong dumaan doon sa likod ng headquarters, nandoon na nga siya, kasama na nga namin siya sa bonfire. Talagang mas kinilabutan ako, mas tumindig yung balahibo ko kasi imposible kasi na mapupunta siya doon sa location namin. Parang may nakita ko doon, kakaiba. Ang hinala ni Jeric, ang nilalang na kanyang nakaengkwentro. Isa raw engkanto. Huwag mo nang pagkasabit sa mga kasama natin. Kinabukasan, sa halip na mapasigaw, mas kahindik-hindik pa raw ang kanyang sinapit. O kamusta ka na? Nawawala ka daw ng boses. Kinaumagahan, pagising ko, wala na talaga akong boses ko. Wala naman kami activity na nagsisigaw kami. Umalik lang yung boses ko pag-exit namin sa gate ng Mount Makiling. Kung agham ang pag-uusapan, alam niyo ba ang Makiling ay isang inactive na stratovolcano? O yung mga bulkan na hugis cone? Bagamat walang naitatalang eruption o pagsabog ang Makiling, ang init nito sumisigaw sa mga mud at hot spring. Tinatawag na Makiling yung bundok kasi merong isang anggulo na parang naka-recline o nakakiling yung burol sa ibabaw ng bundok. Pero sino nga ba si Maria Makiling? Ayon sa mga alamat, si Maria Makiling ay isang ordinaryong dalaga na siya ring tagapagtanggol ng bundok. Bago pa man dumating ang mga Kastila, kinikilala na raw siyang bilang si Dayang Masalanta. Isa sa mga alamat ni Maria Makiling ay may kinalaman sa kanyang natatanging pag-ibig. Dahil sa kanyang kagandahan, 3 lalaki na bighani kay Maria. Ang sundalong Espanyol na si Kapitan Lara. Ang estudyante mula pa Maynila na si Joselito. At ang magsasakang si Juan. Pero sa 3 makikisig na ito, ang one and only ni Maria ay si Juan. Sa galit at selos ni na Kapitan Lara at Joselito, plinahan nila kung paano mapaghihiwalay sina Juan at Maria.
napagbintangan si Juan na sinunog daw niya ang isang barak sa mga Kastila. Naku! Hindi po totoo yan! Fake news! Dahil dito, hinatulan siya ng parusang kamatayan. Oh no! Kawawa naman si Maria. Dahil sa sukdulang puot sa sinapit ng sinta niyang si Juan, isinumpa ni Maria ang mga lalaking hindi kayang tumanggap ng pagkatalo sa pag-ibig. Hindi na muling nagpakita si Maria sa bundok Makiling. Pero ang kanyang kwento ng galit sa mga kalalakihan, unti-unting kumalat at naging bahagi na ng mga kwentong bayan. Ang kwento tungkol kay Maria Makiling ay parte ng tinatawag nating kaalamang bayan o folklore ng mga Pilipino. So merong leksyon ito lalo na para sa mga bata. Sa laok ng ating imahinasyon at sa yaman ng ating kultura, maging sa mga bundok na gaya ng Makiling, umuusbong ang mga kwento na talaga namang mahiwaga at nakahuhumaling. Aha! Gusto niyo bang swertihin? Yes? Yes! Yes! Ito ang pwede niyong gawin. Manood ng AHA dahil sagot na namin ang mga pampaswerte tips this 2024. Dito rin ba sa Binondo ang punta nyo ngayong bagong taon? Uy, naghahanap kayo ng mga pampaswerte mga kaahano. Eto nga, at abang na ang dalawa rin nating kaaha na ang negosyong pagkain umaari ba? Ay, naniniwala po kami sa mga pampaswerte. May mga feng shui din po kaming pinapakinggan. Pandemya pa raw noong sinubukan nilang magnegosyo. At ang binabalik-balikan nilang recipe, Paris with a twist. Meron itong toppings na bone marrow, bagnet, chicharong bulaklak, karne ng baka at mga lamang loob. Wala raw kapares ang lasa nito. Ang dating pag-aalok lang sa mga kapitbahay, lumago at bingo. Ang Paris negosyo pumatok. By 2021 po, tsaka po kami nakapag-extend sa kabilang pwesto. Then, yun po, tuloy-tuloy lang po na nagtitinda po kami ng pares. At sa pagpasok ng bagong taon, hiling daw nilang mapanatili ang tagumpay na kanilang Paris business. To the rescue na dyan at buhay naman ang mga lucky tip ng sikat na feng shui expert na si Master Hans Kua. Kuya Drew, mambibitin muna tayo. Alam niyo bang ang taong 2024 sa Chinese Zodiac ay Year of the Wooden Dragon? Roar! Pero ano nga ba ang characteristics nito? Ang dragon, isa sa mga auspicious, ibig sabihin pinakamaswerteng sign. Palaban to. Attack mode siya. Palaban na rin kaming marinig ang mga payo ni Master Hans. At una sa listahan, syempre dun tayo sa usapang pagpapayaman. Sino bang may ayaw humiga sa pera ngayong taon? Hehe! Ang pampaswerte tip ng eksperto para sa tuloy-tuloy na magandang takbo ng inyong negosyo, Dragon Statue. Para tayo swertihin, kailangan natin mag-decorate o mag-display ng dragon. Kahit anong klaseng dragon, ay magandang i-display sa bahay natin. But if pinanganak ka ng dog sign, bawal po ng dragon. Magkalaban kasi. Ayon sa eksperto, magandang ipwesto ang mga dragon display sa southeast direction ng living room o office area. Pero wag daw sa kwarto mga kaaha. Ilabas naman ngayon ang inyong mga wallet dahil pupunuin natin yan ng biyaya. Kailangan wallet natin bago o walang sira. Ang wallet natin, iwasan natin maglagay ng wallet na may mga laman ng mga resibo. Ang wallet kailangan lalagyan ng pera. Siyempre, hindi rin daw dapat mawala sa listahan ng pampaswerte ang mga money plants and money tree. Ang money tree kasi, nagsisignify yan, yung negosyo mo ay nag-expand. And from the root ka na po, ay dahan-dahan na-expand, dumadami ang branch mo. Sagarin na natin dahil ang lucky color this year, i-reveal na ni Master Hans. Ang 2024, ang lucky color, lucky element natin, pagdating sa pera aspect, is violet. Violet or any touch of water element. Water element, susunod dyan si blue, black. This might boost or might enhance wealth or lucky element. Kumapit sa lucky colors for this year. Ilabas na ang mga violet at blue niyong kagamitan. Narito pa ang ibang bagay na makaka-attract daw ng swerte sa inyong lugar ng negosyo. Money bar sa cashier. Wealth inviting cat para i-welcome ang customers at maging ang swerte.
at 9 na money frag mula sa main door hanggang sa inyong cashier. Mapapalundag nga raw kayo sa nag-uumapaw na biyaya. At ang inaabangan ng lahat, usapang love life. Pero teka, kamusta naman kaya ang pag-iibigan ng ating Mari at Pare? 15th year na po namin yan as mag-partner. Actually, hindi pa po kami legally married, pero nagsasama na po kami for 15 years. May inaantay lang po kami kung kailan po yung right time, kung kailan kami magpapakasal. Kapit lang mga kaaha dahil medyo may bad news si Master Hans. Hindi parehas ni Rabbit last year, 2023. Rabbit kasi, it's a sign of love. The relationship of the dragon is not harmonious. Hindi siya ganun ka-cool, ka-relax. Makakatulong ang pag-display ng happy couple sa bedroom. Ang ibig sabihin ng happy couple na ito is blissful, long-lasting. Swerte na nga sa negosyo at buhay pag-ibig, pero ang kalusugan, naku po, dapat mas priority natin. Nung pinanganak po ako, meron po akong congenital heart disease. Ngayon naman po, 35 years old na ako, swerte pa rin po na hindi po tayo pinababayaan ng Diyos. Makatulong ang pag-display ng tinatawag nating holo or holy cord ay isa sa mga pang-cure ng illness star. Ito po yung iniinuman ng mga gamot during the God's time pa para maging immortal daw sila. Para maging forever silang nabubuhay. Hindi sila kakasakit. Nailista na ba lahat ng tips ni Master Hans Pua? May bonus pa tayo mula sa isa pang feng shui expert. Although, nung pagpasok po natin doon sa door, nakita po natin kasi is medyo irregular po yung shape ng bahay. Sometimes, nahihirapan siya mag-stabilize o mag-collect ng maayos na energy. Pagpasok po natin, sobrang bukas na bukas yung kitchen. Yung sa bedroom naman po, napansin naman natin, is kasi yung kanila pong bed, yung ulo po nila nasa bintana. Okay, minsan kasi pag ulo mo nasa bintana, minsan nakaka-cause din siya ng lack of confidence, okay, or minsan mabilis kang nagkakaroon ng headache problems. Mas maganda sana kung itutwik po nila yon, yung ulo po nila is papunta na po sa pader. Mas better. Sobrang positive kami na lahat po na natutunan namin ay magagamit po namin to this year. Sa haba ng listahan ng mga posibleng magdala sa atin ng swerte, may paalala pa rin ang ating mga feng shui expert. Na ang mga lucky charms, ang feng shui ay sangkap. Ingredients lang po siya. Pandagdag swerte lang. Tayo pa rin po gumagawa ng swerte niyo po dahil nasa ating mga kamay pa rin nasa lalay ang ating mga tagumpay. Walang masama kung maniniwala sa mga payo at gabay. Pero ang totoong ingredients sa tagumpay, hindi naman sa sikreto. Dahil sa tamang timpla ng sipag, diskarte at swerte, tiyak na bubuga ng mga biyaya ang ating bagong taon. Aha! And that's it for the first Sunday of the year, mga kaaha! Maraming linggo, buwan at taon pa tayong magsasama-sama. Kaya tuloy-tuloy lang ang pagtutok sa amin, mga kaaha. Dahil dyan, flex mo na rin yung award natin, Kuya Drew. O nga pala, isang malaking thank you po sa lahat ng bumubuo ng Anak TV para sa pagpaparangal ng Anak TV Seal Award sa aming programa. Alam nyo, makakaasa po kayong hindi kami titigil sa pagbabahagi ng mga fun kaalaman at pagiging inspirasyon sa mga kabataang Filipino. Dahil dito sa AHA, masayang matuto. Now, para sa Anli Kwentuhan, pwede nyo po kaming bisitahin sa aming official Facebook page, AHA!! At syempre ang aming TikTok account at AHA_GMA. Until next week mga kaha, dahil linggo-linggo, kayo ang panalo sa AHA!